Bulaklak para sa babaeng aking iniirog. Nakangiting wika ni Rovan pagkalapit kay Mireya. Dahil hindi naman talaga napuruan si Mireya sa aksidente na naganap kahapon. Wala sa sariling, mabilis siyang napaupo. Napatingin pa nga siya sa mga kaibigan niya na noon ay bakas ang panunodyo sa mga mata nito. Wow, Rovan, parang Makata ah. Iniirog daw. Ang sweet. Inggit mi talaga. Si Jasmira na hindi talaga mapigilan ng kilig sa boses. Hindi naman malaman ni Maria kung anong mararamdaman niya. Lalo ng pagkalapit ni Rovan sa kanya. Binigyan na naman siya nito ng halik sa labi. Shucks, halik na naman. Bakit? Bakit kaya ginagawa to ni Rovan ngayon? Hindi dapat dahil hindi niya nga ito nobyo. Pero bakit ganito si Rovan na makaasta ngayon sa kanya? Hindi niya alam pero feeling niya may mali Feeling niya may something dito kay Rovan na hindi maintindihan ni Mireya. Para kasing nasasanay nito na basta na lang siyang halikan Well, ayos lang naman din sana. Not bad, kasi gwapo din naman talaga si Rovan. Mabango ang hininga at mukhang hindi nagyoyosi. So, how is your day, honey? Nakangiting tanong ni Rovan kay Mireya. Hindi na naman mapigilan ni Mireya na mapalunok ng sarili niyang laway. Lalo siyang kinabahan nang mapansin niyang masuyong pagtitig ni Rovan sa kanya ngayon. Anong meron? Baka naman si Rovan ang may amnesia. At saka kailan pa ito natutong maging sweet sa isang babae. Han, alam kong gwapo ako. Pero sana, wag mo naman akong titigan ng ganyan no? May halong panunodyo sa boses ni Rovan. Kaya noon parang biglang nagising si Mireya sa malalim na pagtulog. Piste, hindi niya malang namalaya na kanina pa pala siya nakatitig dito kay Rovan. Heist! Ha? Han, anong ginagawa mo dito? O wala ka bang pasok sa office? Sagot niya kagad dito. Pinilit niya na maging pakaswali ng boses niya pero ano to? Bakit parang daig pa yata na kinukumbulsyon ng boses niya? Dahil nanginginig to. Hindi kailangan na maghapon ako sa opisina, lalo na't alam ko nandito sa ospital ang girlfriend ko. Nakangiting sagot ni Rovan. Devon, labas na muna tayo. Iwan na muna natin sila. Hindi ko na kaya. Feeling ko matutunaw ng matres ko sa sobrang kilig at inggit sa dalawang yan. Grabe, kulang na lang langgamin na sila Ang sweet. Hindi na naman mapigilan na wika ni Jasmira na kanina pa pala nanonood sa kanilang dalawa ni Rovan. Gusto sanang pigilan ni Mireya ang mga kaibigan niya na noon ay naglalakad na palabas ng kwarto. Pero hindi niya na nagawa pa. Lalo nang maramdaman niyang hinawakan ni Rovan ang kanyang kamay at bahagi ang pinisil yon. Hayaan mo sila. Gusto ko din naman makita ka na masolohan. Mahina nitong sambit. Muling napatitig si Mireya kay Rovan at parang gustong tumalo ng puso niya sa sobrang kaba. Lalo nang mapansin niya na may kakaibang damdamin na nakaguhit sa mga mata nito. Rovan, ano kasi inaantok ako at hindi na naman naituloy pa ni Mireya ang sasabihin niya nang walang pag-alinlangan na bigla na namang inangkin ng binatang kanyang labi. Hindi niya inaasahan yon kaya hindi na siya nakapalag. Hinalikan siya ni Rovan ngayon at ang una niyang dapat gawin ay itulak ito at sampalin. Pagsalitaan ng hindi maganda at aminin dito na wala naman talaga siyang amnesia or magaling na siya at naalala niya ng lahat. Pero paano? Paano niya magagawa yung gayong feeling niya? Nag-e-enjoy na siya sa halik nito na hindi niya nga mapigilan na mapapikit ang kanyang mga mata habang patuloy niyang ninanam ng halik nitong si Rovan. Para na din yata siyang nakalutang sa alapaap. Ang labi niyang puro smack at padampi-damping halik lang. Ang nagagawa ng sarili niyang boyfriend na si Jonas. Kung halikan naman ni Rovan ngayon ay wagas. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mireya at wala sa sariling kaagad na naitulak si Rovan nang marinig niyang tikim na yon. Tulala siyang napatitig sa may pintuan kung saan sumalubong sa paningin niyang nobyo niyang si Jonas. Parang hari na nakatayo ito doon habang madilim ang ekspresyon ng muka't katabi na naman ito si Leticia. Bro, napadalaw ka yata. Si Rovan na ang unang nagsalita. Tumayo ito't nilapitan si Jonas. What have you done bro? Mahinang tanong naman ni Jonas kay Rovan. Isang pag-isang kagad na gumuhit sa labi ni Rovan bago nito tinapik sa balikat si Jonas. Ano bang ginawa ko? Ang naabutan mo kanina sa pagitan naming dalawa ni Mireya ay normal lang sa dalawang magkarelasyon. Paano maniniwalang madla sa nobya kong siya kung hindi ko siya halikan? Halos pabulong na sagot ni Rovan sa kaibigan niya. Ayaw niya din kasing marinig yun ni Mireya. Kung talagang may ami siyang dalaga, ayaw niya magkaroon to ng pagkalito.
Bro, nangako ka sa akin na. Jonas, wala akong pinangako sa'yo. Wala akong maalala. Sagot naman ni Rowan dito. Pagkatapos sabihin ng katagang yun, muli itong naglakad pabalik sa higaan ni Maria at masuyo itong hinawakan sa kamay. Han, nakausap kong doktor mo kanina. Tamang-tama, pwede ka na daw lumabas. May event tayong a-attendan mamaya na alam ko mag-enjoy ka. Masuyong wika ni Rowan kay Mireya. Kay bilis magbago ng emosyon niya na para bang hindi sila halos nagkainitan ni Jonas kani-kanina lang. Ha? Event? Anong event yon, Han? Takang tanong naman na tanong ni Mireya dito. Napasulya pa nga siya kay Jonas at nang mapansin niya na nakakuyom ang kamao nito. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng tuwa. Alam niya kasing nagpipigil sa galit niya si Jonas eh. Sa bagay, sino bang matutuwa kung makita mong girlfriend mo, nakahalikan ng sarili mong kaibigan? Pigil naman ni Jonas sa sarili niya na sumabog dahil sa matinding galit. Ano bang gustong palabasin itong si Rowan? Bakit parang hindi niya na kayang pagkatiwalaan pang kaibigan niya? Can I talk to you, bro? Seryosong tanong ni Jonas kay Rowan. Pigil niya din ang sarili niya na sugurin ng kaibigan. Nagdidilim na din yata ang paningin niya dahil sa matinding selos na nararamdaman. Paano ba naman kasi? Imbis na masaya siya sa naging desisyon niya na si Rowan na munang kikilalaning boyfriend ni Maria. Habang may amnesia pa to, iba naman kasing nangyayari ngayon. Hindi siya masaya at natatakot siya na baka inaagawan na ng kaibigan niya ang kanyang nobya. Sure, tungkol saan? Pwede mo sabihin ngayon, sagot naman ni Rowan sa kaibigan. Outside, gusto ko tang makausap ng tayo lang. Seryosong sagot ni Jonas sa kaibigan. Hindi naman mapigilan ni Mireya na makaramdam ng pag-alala. Bakit sa labas pa? Hindi kaya biglang nagising ang malulokong Jonas na ito at na hindi na dapat ginagawang larong pag-ibig? Shesh, paano't hindi papayag si Mireya? Hindi na siya babalik pa kay Jonas at papanindigan niyang pagkukunwari niya na may amnesia siya. Total wala rin naman siyang balak na balikan pa si Jonas eh. Ipapaubaya niya na to ng lubusan kay Leticia. Total silang bagay. Okay, Han. Labas muna kami ni Jonas. Mukhang may importante siyang sasabihin eh. Paalam naman kaagad ni Rowan kay Mireya. Hindi naman mapigilan ni Mireya na makaramdam ng pag-alala kahit papaano. Kilala niya si Jonas. May nitit ng ulo nito at baka magkasakitan ng dalawa lalo na't napapansin niya din na parang wala sa wisyo si Jonas ngayon. Han, bakit pa kailangan lumabas? Hindi ba pwedeng dito na niya lang pag-usapan yan? Malambing na tanong ni Mireya kay Rowan. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Rowan bago napatitig sa kaibigan kung saan kapansin-pansin ng halos nagliliyab nito mga titig na ipinupukol nito sa kanya. Wait for me, Han. Sandali lang ito. Masuyang wika naman ni Rowan na talagang hinalikan niya pa si Mireya sa pisngi bago ito nagpatiuna naglakad palabas ng kwarto. Kuyom ang kamao na kagad namang napasunod si Jonas sa kaibigan. So, kamusta kayo ni Rowan? Grabe, ang sweet niya sa'yo, Mireya. Na silang dalawa na lang ni Leticia ang naiwan sa silid, nagkaroon yata ng boss si Leticia at biglang nagsalita. Pilit naman itong initian ni Mireya. Yeah, sweet naman talaga siya. Hindi ko lang malalang nakaraan namin pero feeling ko masayang relasyon namin bago ako nagka-amnesia. Sagot naman kagad ni Mireya kay Leticia. Kahit ng totoo ayaw na ayaw niya makausap ang babaeng to. Sino ba naman ang gaganahang makipag-usap sa taong alam mong naging kaagaw mo sa nobyo mo, hindi ba? Balita ko 3 taon na kayo ni Rowan eh. Siguro nga marami na kayong mga masayang pinagdaanan, kagaya namin dalawa ni Jonas. Alam mo bang kasal na lang ang kulang sa aming dalawa para masabing mag-asawa na kami? Nakangiting wika ni Leticia kay Mireya. Habang titig na titig siya dito, gusto din kasing makita ni Leticia kung anong magiging reaksyon ng karibal niya kay Jonas. Marami siyang gustong sabihin dito kay Mireya na taliwas sa mga nangyari bago ito na aksidente. Tutal may amnesia ngayon si Mireya. At kukuning pagkakataon ni Leticia para tuluyang mabihag ang puso ni Jonas. 3 taon na kami ni Rowan. Ang tagal na pala namin. Kunwaring pa inosenteng sagot naman ni Mireya kay Leticia. Agad naman itong tumango. Yes, 3 taon na kayo ni Rowan at kami ni Jonas naman ay 2 taon na. Nakangiting sagot nito. Hindi naman mapigilan ni Mireya ang maikuyom ang kamao niya. Mas lalo siyang sinalakay na matinding galit sa puso niya. Ang walang hiya. Pilit pa naman niyang pinaglalaban si Jonas sa ina nito, pero ito lang palang mapapala niya. 2 taon? 2 taon na pala siyang ginagawang tanga ng lalaking yun. Medyo matagal na din pala kayo, pero bakit nga ba hindi pa kayo nagpapakasal? Kunwaring seryosong tanong niya kay Leticia. Wala eh, kailangan pati sa babaeng hitad na ito magkunwari siya na may amnesia, para mas masayang drama. Masyado pang busy kaming pareho. Pero ayos lang naman, alam mo yun?
Nagagawa naman namin lahat ng gusto namin sa isa't isa. Alam mo yun, kahit sa opisina, sa kondo niya, kung saan ako nakatira ngayon at kahit sa kotse, nagtatali kami basta abutan kami pareho ng init ng katawan. Ganun kahayok sa akin si Jonas. Kayo bang dalawa ni Rovan, nagtalik na ba kayo? Kung hindi pa, itry nyo. Masarap kaya? Nakangising muling wika ni Leticia. Hindi naman makapaniwala si Maria sa narinig. Ang akala niyang mahinhin na sekretary ni Jonas ay hindi niya akalain na may tinatago din palang matalim na dila. Grabe kung makapagsalita ngayon. Akala mo isang babaeng pakawala eh. At saka, anong sabi nito? Sa kotse or kahit saan naabutan ng init? Nagtatalik silang dalawa ni Jonas? Shit, wala na nga talagang dahilan pa para balikan niyang lalaking yon. Ayaw niyang sumalo sa overuse ng hotdog, no? Kadiring dalawang to. Bagay nga silang dalawa, kaya naman ibibigay niyang nais ng mga to. Simula ngayong araw, hindi niya na dapat pang panghinayangan ng 3 taon nilang dalawa ni Jonas. Isipin niya na lang na mas maswerte pa rin siya dahil nalaman niya na medyo maaga kung anong klaseng lalaking dati niyang nobyo. Yes, dating nobyo na dahil simula ngayong araw, tuluyan niya nang buburahin sa puso't isipan niya si Jonas. Hindi dapat panghinayangan ang lalaking manloloko. Reyes, my girlfriend. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na nobya ko siya, bro. Panimulang wika ni Jonas pagkalabas pa lang nila ng kwarto kung saan nakakonfine si Mireya. Nandito sila ngayon malapit sa fire exit para walang masyadong makahalata at para makapag-usap silang dalawa ng maayos ni Rovan. Kanina pa siya nagpipigil ng galit. Kung ibang tao lang siguro tong si Rovan, baka kanina pa to nakatanggap ng sapak sa kanya. Pero hindi niya to pwedeng bigwasan dahil alam niya sa sarili niya na kung matapang siya, mas matapang ito at hindi talaga siya nito uurungan. Isa pa alam niya sa sarili niya na nakakatakot tong kalabanin. Yeah, but that was before. Nakalimutan mo na ba? Kahapon akong tinuro mong boyfriend niya. Seryosong sagot naman ni Rovan sa kanya. Blankong ekspresyon ng mukha nito at hindi niya alam kung gaano ba kaseryosong katagang lumalabas sa bibig nito. Pero hindi mo siya pwedeng agawin sa akin ng ganun-ganun lang, bro. Mahal ko si Mireya. Girlfriend ko siya sa loob ng 3 taon at siya lang ang nag-iisang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Seryoso niyang sagot dito. Magkaibigan silang dalawa ni Rovan. Simula bata pa kaya sila ang umaasa pa rin siya. Sana hindi siya nito kakatalunin. Yeah, at sa loob ng 3 taon na yun, wala akong pakialam sa inyong dalawa. Seryosong sagot naman ni Rovan sa kaibigan. Yeah, I know. Never kang nanghimasok sa relasyon namin. Pero ano yung nakikita ko? Bakit ganun na lang kadali sa'yo na halikan siya? Hindi mo ba alam na masyadong masakit sa'yon? Seryoso sagot naman ni Jonas. Hindi naman mapigilan ni Rovan ng pagguhit ng makahulog ang ngiti sa labi niya. Well, paano ko magagampanan ng pagiging boyfriend ko sa kanya? Kung hindi ko siya halikan. Nakangising sagot ni Rovan sa kaibigan. Gusto niya din kasi talagang sukatin kung hanggang saan ang pagtitimpi nitong kaibigan niya. Alam niya din kasi sa sarili niya na kanina pa kumukulong dugo nito sa kanya. And besides, hindi ka ba nag-i-enjoy kay Leticia? Bakit hindi ka na muna mag-focus sa kanya? Gusto mo ng fun, hindi ba? Gusto mo maging malaya ka. Imbis na pumunta ka dito sa ospital, bakit hindi mo na lang i-focus ang buong mong atensyon kay Leticia at magpakasasa kasama siya? Muling sambit niya. Yeah, nag-enjoy ako kay Leticia. Hindi ko kayang itanggi yun. I love her body. She satisfied my bed needs. Pero hanggang doon lang yun. Inside my heart, si Mireya lang mahal ko. Seryoso sagot naman ni Jonas. Umaasa siya na sana maintindihan siya nito at itigil na nitong kalalandi kay Maria. Paano kung bigla na lang bumalik ang alaala niya? Paano kung malaman niya na niloloko mo pala siya? Seryosong tanong naman ni Rovan sa kaibigan. Well, kung sakaling bumalik man ang alaala niya, siguro hiwalay na din kami ni Leticia noon. Siguro kaya ko nang iwan si Leticia sa mga panahon na yun. Mireya, love me very much at alam kong hindi niya ako matitiis. Alam kong mahal niya ako. At alam kong hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Buong kumpiyansa na bigkas ni Jonas sa kaibigan. Hindi naman mapigilan ni Rova nang maikuyom ang kanyang kamao. Hindi niya din kasi talaga inaasahan na ganito pala kalaki ang tiwala ng kaibigan niya sa sarili. Now, alam niya nang gagawin niya. Gagawin niya ang lahat para hindi na bumalik pa dito si Mireya. Hindi siya papayag na muling makita ng lumuluhang dalaga. Kaya ako sa'yo bro, huwag mong ibusang buo mong atensyon sa kanya. Gampanan mo na lang ang papel na ibinigay ko sa'yo at isipin mo na lang na mabilis lang naman ang 1 buwan. After this,
Pinapangako ko, babawi ako sa'yo bro. Muling wika ni Jonas sa kaibigan. Alam niya sa pagkakataon ito, makikinig ang kaibigan niyang ito sa kanya. Malalim ang samahan nila noon pa at parang magkapatid ng turingan nilang dalawa. Isa pa, never niya nakita na minsang nagseryoso sa isang babae itong si Rovan. Kaya alam niya malabo din talaga na magustuhan nito si Mireya. Bro, ngayon lang ako humiling ng sayo ng ganito. Kaya sana maintindihan mo ko. Lalaki ka rin at alam kong ramdam mong gusto ko, hindi ba? Muling wika ni Jonas. Baka sa boses nitong pakiusap kaya napangisi na si Rovan. Well, tignan natin kung anong magagawa ko. Kung wala kang importanteng sasabihin, babalik na ako sa kwarto ni Mireya. Seryosong wika niya kay Jonas. Bago siya tumalikod paalis, tinapik niya na muna sa balikat ang kaibigan. Asahan ko na hindi ka gagawa ng mga bagay na alam mong makakasakit sa akin bro. Sana malinaw na sa yung lahat, sa akin lang si Mireya. Pahabol na wika ni Jonas pero hindi na yun pinakinggan pa ni Rovan. Parang walang narinig na diretso lang ang hakbang. Pabalik na silid kung saan naabutan niya sila ni Mireya at Leticia na seryosong nag-uusap. Rovan POV. Makipagtali ka kay Rovan para malaman mo sa sarili mo kung gaano mo siya kamahal. Sakto na pagpasok ni Rovan sa loob ng kwarto si Mireya. Yun naman kaagad ang narinig niya mula sa bibig ni Leticia. Lihim tuloy siyang napangisi. Mukhang nag-umpisa na magtrabaho si Leticia para tuluyang malayo si Mireya kay Jonas ah. Well, pabor sa kanya yon, lalo na't yun din naman ang kasing talagang pakay niya. To hell with Jonas. Oo, magkaibigan silang dalawa pero hindi naman pwedeng baliwalain ng babaeng matagal niya ng gusto. Yes, si Mireya. Noon pa man gusto niya na to. Kaya nga siya dumistansya sa relasyon nito sa kaibigan niya dahil doon. Baka kasi hindi siya makapagpigil at makagawa siya ng hakbang na makakasira sa pagkakaibigan nilang dalawa ni Jonas. Pero ngayon si Jonas na mismong gumagawa ng mga bagay na mapalapit sa kanya si Mireya. Sino ba naman siya para tanggihan yun? Si Jonas na mismo nagtulak kay Mireya sa kanya kaya hindi naman siguro masama kung kukunin niya ang opportunity na yon para mapasa kami niya ang babaeng matagal niya ng pinapangarap at yun ay si Mireya. Isa din siyang lalaki na walang ibang hangad kundi ang maangkin ng babaeng napupusuan. Leticia, ano ka ba? Hindi lahat ng babae liberated kagaya mo saka ang sinasabi mo yan sa akin ngayon ay masyado ng personal. Kung sa inyong dalawa ni Jonas ay ayos lang na nagtatali kayo, sa akin, hindi ko yata kaya. Narinig yung sagot ni Mireya kay Leticia. Hindi niya tuloy mapigilan na mapangisi. Wala din siyang idea kung may nangyari na ba kay Jonas at Mireya noon, pero kung meron man, wala din siyang pakialam. Hindi na mahalaga sa kanyang bagay na yon. Handa siyang tanggapin si Mireya kahit na naging kasintahan to na kaibigan niya. Handa niyang tanggapin na kung sino at anuman si Mireya ngayon. Walang mahalaga sa kanya sa ngayon kung hindi ang mapasakamay ang babaeng matagal niya ng pangarap. In denial ka din no? Isipin mo Mireya, wala kang maalala hindi ba? Baka nga mas malala pa kayong dalawa ni Rovan sa amin ni Jonas eh. Try it lang naman. Uso na ngayon ang pagtatalik sa magkasintahan. Saka mahal ka ni Rovan at mahal mo siya. Ano bang pinag-aalala mo? Nakangiting sagot naman ni Leticia. Demonita talagang babaeng to. Sulsul talaga. Gumagawa talaga siguro to ng mga bagay na alam niyang makakapagpalayo kay Mireya kay Jonas. Well, bakit nga ba? Bakit nga ba hindi niya subukang ikama si Mireya? Sa naisip na yun ni Rovan, hindi niya na mapigilan na makaramdam ng pag-iinit. Feeling niya bigla siyang pinagpawisan sa hindi malamang dahilan. Wala akong pinag-aalala sa relasyon naming dalawa ni Rovan dahil alam kong loyal siya sa akin. Si Jonas ba? Loyal din ba sa'yo? Nakangiting tanong naman ni Mireya kay Leticia. Pigil ni Rovan ng matawa nang marinig ang tanong na yun ni Mireya kay Leticia. Napansin niya kasi na biglang nagbagong itsura ni Leticia na para bang tinamaan to sa tanong ni Mireya sa kanya. Mukhang habang tumatagal ang pag-usap ng dalawa, ay mukhang nagkakainitan na kinagpas siya na si Rovan na lumapit na. Kaya lang bago niya magawa yun, siyang pagdating naman ni Jonas. Bro, bakit hindi ka pa pumapasok sa loob? Hindi ka na niya sinagot pa ang tanong na yun ni Jonas at dali-dali na siyang pumasok sa loob ng kwarto. Napansin niya pa na nagulat na kagad na rumister sa mga mata ni Mireya. Nang makita siya samantalang si Leticia naman ay isang matamis ng ngiti ang gumuhit sa labi at mabilis na naglakad palapit kay Jonas. Babe, nandito ka na pala. Ano, aalis na ba tayo? Tanong naman kagad ni Leticia kay Jonas. Ha? Kakausapin ko pa sana si Mireya. Kukumustahin ko na muna ang kalagayan niya, babe. Sagot naman kagad ni Jonas kay Leticia. Sabay pa simple nitong tinatanggal ang mga kamay ni Leticia na nakakapit sa braso nito pero sadyang makulit talaga sa Leticia.
Ayaw nitong paawat. Muling isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa labi niya. Hanggat maaari, ayaw na sana niyang lumapit-lapit pa si Jonas kay Mireya. Bakit pa siya kakausapin? No need na sana, babe. Nagkausap na kami't sinabi niya sa akin na lalabas na rin pala sila ng hospital, babe. Nakalimutan mo na ba? May meeting ka kay Mr. Chua mamayang 2:00 ng hapon. Kaya kailangan na nating makaalis. Malambing na sagot ni Leticia kay Jonas. Alam naman ni Rowan na wala ding ibang hangad sa ngayon si Leticia, kundi ang tuluyang ilayo si Jonas kay Mireya. Well, yun din naman ang nais niya eh. Kaya ayos lang. Siya nang bahala kay Mireya at sisiguraduhin niya na bago manumbalik ang alaala nito, ay pag-aari niya na ang puso nito.